So, what's up mga ka-hunters? So, Papa Z is back. So, another content na naman po tayo. Kung interesado ka sa mga kwentuhan buhay-buhay ni Papa Z, comment down below. Follow mo po si Papa Z sa TikTok account ni Papa Z kung gusto mo ng yellow basket. Joke lang. Kung gusto mo ng mga ganitong usapan, nag-upload din po si Papa Z ng mga videos ko sa TikTok at Zordic Rules. Sa YouTube naman po, Papa Zordic. And then sa official page po ni Papa Z, which is yung Papa Z. Alright? So, let's start. Ano ba yung topic natin for today's video? Okay. So, meron kasi tayong ka-hunter na nagsabi kay Papa Z. Papa Z, anong masasabi mo sa mga Gen Z ngayon? Paano pinalalaki? Paano ba dapat palakihin yung mga Gen Z ngayon? Since maraming lumalabas sa Facebook na nung panahon namin ganito, tapos kayo ganyan, nung panahon namin ganito, kayo ganyan. Alright? So, nakita nyo ba yun sa Facebook? Alright? So, maraming ganon. So, again, opinion lang po to ni Papa Z. Para sa akin lang po to, point of view ni Papa Z. Kanya-kanya tayo ng pananaw sa buhay, kanya-kanya tayo ng pagpapalaki sa mga anak. Alright? So, let's start. Para kay Papa Z kasi, very wrong yung gano'n, yung comparison. Alright? Bibigyan ko kayo ng example. Kino-compare nung isang video, yung mga bata daw nung 90s, naglalaro na sa initan. Yan, kahit alauna ng tanghali, naglalaro sa initan. Samantalang yung mga Gen Z ngayon, konting init lang, kaya arte, nasa loob ng bahay, naka-aircon, nagsa-cellphone. Right? Wala na daw activity sa katawan. So, ikaw tatanungin ko, 90s, sige, maglaro ka ngayon ng alauna. Sige, alauna ng tanghali, maglaro ka. Pag hindi nga nasunog, pating naman loob mo. Di ba? Ibang-iba na, ibang-iba yung panahon ngayon. Hindi natin kailangan i-compare yan. Hindi na natin dapat ikumpara kasi malayong malayo. Yung init noon, na alauna ng madaling araw, alauna ng madaling araw, alauna ng tanghali, nung panahon natin, parang alas 7 lang ng umaga yung init. Eh ngayon, lumabas ka ng alas 8, tinry ko lang, bibili lang ako ng ulam, di ako nagmotor, alas 8, Diyos ko po, sobrang init. Imagine mo yung alauna, di ba? Dati nung nakakapag-basketball tayo, Solar Boys pa nga tawag sa atin, alauna nakakapag-basketball tayo. So, yun yung unang example ni Papa Z, malayong malayo, di ba? Pangalawa, nung panahon namin, ang baon lang namin, 3 piso, 5 piso, tapos nagtatabi pa kami ng baon. O sige, ngayon ka magbaon, pag-aralin kita 5 piso. Diyos ko, tinry ko pumunta ng school, wala nang 5 pisong ice cream. Kala ko may 5 piso pang ice cream. Bumibili ako ng ice cream, 10 piso yung pera ko. Sabi nung nagtitinda, 15 pesos daw. Tapos ang liit-liit pa. So napunta ako sa 30. Sige nga. Ang layo ng diferensya, alright? So hindi na para pagtalunan pa na ikumpara yung panahon ng 90s sa mga Gen Z ngayon. Naiintindihan ko yung mga Gen Z ngayon, alright? And sa pagpapalaki naman, alright? Again, opinion ko lang to. Nung panahon natin, excuse me, masamid ako. Nung panahon natin, nung 90s, pinalaki tayo sa takot. Alright? Kasi pag the more natakot ka sa magulang mo, the more nare-respetuhin mo sila. Tama? Ngayon, hindi na uubra yun. Kasi meron ng mga platform, may social media, may TikTok, may Facebook, may YouTube. Nakikita na ng mga bata yung mga rights nila. Even 3 years old, at the younger age, naiintindihan na nila na mali yung ganito ang gawin sa kanila. Eh dati nun, pag pinalo tayo, iyak lang tayo eh. Tapos pagtapos, punas luha, takbo ulit sa labas, di ba? Ngayon, hindi uubra yun. Makita ka lang ng kapitbahay mo, pinalo mo yung anak mo, tinamaan lang sa ulo ng konti. Bibidyohan ka na nun. Tulpo ka, di ba? Yun yung sinasabi na malayong malayo. Alright? So, kung ako ang tatanungin nyo, ang pagpapalaki sa Gen Z ngayon, ako the way ko pinapalaki yung mga anak ko, unang-una, 80% pinaparamdam mo sa kanila yung love. 20% lang yung takot. Why? Kasi you need to set boundaries. Right? Gusto kong maramdaman nila na tropa-tropa tayo, pero yung 20% doon, tatay mo ko. Ano yung pinupunto ni Papa Z? Pag nagkamali yung anak ko, 5 beses, unang beses pagsasabihan, pangalang beses pagsasabihan, 3 beses pagsasabihan, 4 beses pagsasabihan, 5 beses pagsasabihan, sa pang-anim tatamaan ka. Ganun ako. And pag ako nanakit ng bata, pinaparamdam ko talaga sa kanya yung sakit. Tapos hindi ko kinakausap. Kinabukasan ko nakakausapin yan. Through chat, hindi personal. Kinachat ko. In-explain ko sa kanya, bakit kita nasaktan? Tatanungin ko siya, bakit sa tingin mo nasaktan kita? Ilang beses kita kinausap? Kaya ka ginanyan ni Papa kasi mahal ka ni Papa. Ayoko na mangyari na dumating sa punto na puro usap lang tayo na walang nagiging resulta.
Naintindihan naman ng bata. After nun, araw-araw kong chat-chat, sabihin ko sa kanya anong gusto niya, sabihin ko kung gaano ko siya kamahal, araw-araw kong nag-I love you sa anak ko, ganun dapat. Ang mga Gen Z ngayon, they wanted to feel the love kaysa maramdaman nila yung takot sa magulang. Maniwala kayo sa akin. Ako may panganay ako, 13 years old yung anak ko. Yes, matigas ang ulo, natural sa bata. Pero titig ko palang takot na yun. Salita ko palang nanginginig na yun. And proud ako kasi nung 13 years old ako, nagyoyosi na ako, mga barkada na ako, tumitikim na ako ng alak. Yung anak ko hindi. Kasi alam ko kung paano palakihin or alam ko ang pagkakaiba ng 90s at saka ng Gen Z. So kung may natutunan ka ka-hunter kay Papa Z, ganun dapat. Hindi na para pagtalunan pa na i-compare natin yung panahon ng 90s sa mga Gen Z ngayon. Kasi ang mga ex-Gen Z matatapang. Mga ex-Gen Z na yan. Mga Gen Z na yan kasi, mas kailangan nila ngayon attention dahil nga sa social media eh. Kasi busy tayo palagi, yung mga bata na yan, karamihan dyan nagtatampo dahil wala kayong time. So, gamitin natin yung social media, i-chat natin yung anak natin, araw-araw natin sabihin na mahal natin sila. Paramdam natin sa kanila. Alright? So, kung agree ka kay Papa Z, comment down below lang po. Follow mo na rin si Papa Z, alright? That's all for now.